Balik na bili dati ako. Magandang hapon po sa ating lahat. Dito na naman po kami upang magbahagi naman po ng tungkol sa isinusulong namin na House Bill 3896. At inaantay ko pa po ang aking makakasama na si kapatid na Abdul Aziz Kabila po. Isa din po siya na advocates ng hybrid election system, people's version na tinatawag. Yun po yung House Bill 3896. Tayo lang po natin siya. Kapatid na Abdul, andun po yung link sa sa iyo pong messenger. Nasend ko po sa iyo yung messenger. Kapatid na Abdul, tingnan mo po yung yung link sa yung messenger nandoon po. Habang wala pa po si kapatid na Abdul, ayan, dito na pala siya. Ayan. Bakit parang ang liit po yata kapatid? Dali, ayos natin. Ayan. Sister Rowena. Okay. Ayan, magandang hapon. Pray muna tayo. As usual. Sige. Ikaw na mag-lead ng prayer, kapatid. At ikaw ang mag-lead ng prayer at mag-aalay kami ng kanta para sa bayan. Sige, mauna ko muna sa prayer, ha? Okay. Ay, naku. Bakit ganun? Paano ito matanggal layoutin? Itong humingiyaw. Tanggalin mo nga sa akin, parang to. Bago ka magpunas ka muna, okay? Audio. Paano ano? Pindutin mo yan. Pindutin
yung video tapos tutunog lang sa kamong palakasan. Yung palalakas. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamaawa. Magandang araw po sa inyong lahat. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamaawain at puspos ng awa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang papuri ay kay Allah. Siya ang Diyos. Siya ang Panginoon ng lahat ng daigdig. Ar-Rahmanir Rahim, ang pinakamaawain at puspos ng awa. Malik Yawmiddin, siya ang hari sa araw ng paghuhukom. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. O Allah, ikaw lamang ang aming sinasamba at sa iyon namin hinihingi ang lahat ng aming pangangailangan. Ihdinas siratal mustaqim. Gabayan mo kami, hinihingi namin ang iyong patnubay sa matuwid na landas. Siratal ladina an'amta alaihim. Ang gabay, ang landas na kung saan iyong biniyayaan. Ghairil magdubi. At hindi ang landas na kung saan sila ay nagmay-ari ng iyong galit. Waladhalin. At hindi ang landas na mga nangaligaw. Amin. Ya Allah, hinihiling namin itong lahat at naway makamit namin ang iyong awa at gabay. Amin, amin, and assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amen. Amen. Okay, magandang hapon po. At ngayon naman po ay mag-aalay kami ng isang kanta para sa ating bayan at para sa ating lahat. Muli na nadapat masugat sila malala dami ng pagkukulang di ko na mabilang magtiwala ka lang tawag mo lang sa kanya huwag kang mag-alala dahil nakikinig siya. Huwag kang bibitaw, tumawid ka lang, huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban, huwag kang maghinto, ituloy ang takbo, huwag kang mapago, tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na nilalang, lumapit ka lang. Tayong nandito ka na. At atras ka pa ba? Huwag na, kung di makakaya. Laging may pag-asa. Magtiwala ka lang, itawag mo lang sa kanya. Huwag kang mag-aalala, dahil nakikinig siya. Huwag kang bibitaw, tumawid ka lang. Huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban. Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo. Huwag kang mapagod, tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na nilalang, lumapit ka lang. Maraming pagsubok man dumating, tumuloy ka lahat. Lahat ay lilipas din. Huwag kang bibitaw, lumapit ka lang. Huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Ituloy ang laban. Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo. Huwag kang mapagod, tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka
ka lang. Kumapit ka lang. You. Ayan. Sunday po. Magandang hapon mga kababayan namin na nasa iba't ibang sulok ng mundo. Salamat, napakaganda ng kanta. Ang sinabi niya ay kumapit ka lang at ipagpatuloy natin ang laban ng ating adikain na magkaroon tayo ng malinis na halalan. At gusto ko lang ipaalala kapatid na Abdul na tayo po ay mga samahan ng iba't ibang grupo at mga individual. Ito po ay ang tinatawag na People's Alliance for Clean Election na ang hangarin natin ay magkaroon tayo ng malinis at walang dayaan na halalan pagdating ng election sa year 2022. Kaya nandito naman ulit tayo mga kapatid at gusto naming ipaliwanag muli at dagdagan ang ating mga kaalaman kung bakit ba namin isinusulong ang hybrid election system people's version o ito po yung House Bill 3896. At ito naman po ako po si Weng Cruz, dito po ako sa Malaysia at ito po si kapatid na Abdul Aziz Kabila, siya po ay nasa Pilipinas, isa pong advocates at isa pong ordinaryong mamamayan din na kagaya ko na naghahangad ng tuluyang pagbabago sa ating bansang Pilipinas. Bago tayo mag-umpisa, kapatid na Abdul, ay gusto kong magbigay ka po ng isang paanyaya sa iyong mga kaibigan, kakilala, sa ating mga kasamahan upang tayo ay kanilang samahan ngayong hapon para magkaroon sila ng kaalaman kung bakit ba natin patuloy na isinusulong ang House Bill 3896. Sige ka, kapatid, ibibigay ko sa iyo ang... Okay, maraming salamat kapatid na Weng Cruz. Nagpapasalamat po ako kasi mayroon ka na lumalaban sa ating pagbabago at dapat natin din talagang baguhin itong sistema ng ating bansa. Unang-una sa lahat, babating ko po lahat, magandang buhay, magandang araw, magandang umaga, magandang gabi sa ating lahat, buong mundo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito pong live natin na kapatid na Weng is tungkol ito sa mga nangyayari na hindi kumbaga sa medyo nagkakaroon tayo ng konting, hindi lang konting, kundi problema talaga. Kami po ay binubuo, katulad ng sinabi ni Sister Weng, kapatid na Weng, na kami po ay binubuo ng iba't ibang grupo ng organizations sa buong mundo, sa ating bansa at sa buong mundo. Ito po ang People's Alliance for Clean Elections. Ang main topic natin ngayon is, alam natin naman na ang hindi mawawala dyan, yung isinusulong natin na House Bill number 3896, hybrid election system, na dapat natin talaga na ipalit itong kasalukuyang ginagamit ng COMELEC na Smartmatic. Kasi ito yung paniniwala natin na ito yung makakapagbago sa ating electoral system sa ating bansa. Kasi ito yun ang lumilikha ng corruption, kriminalidad, mga drug protectors. Ay hindi pwede ito manatili sa ating bansa. At ito po din ay ang nagmamayari ay ibang bansa
dapat tangkilikin natin ang produkto ng Pilipino upang sa gayon tayo ay umunlad. Ganun lang kasimpol. Ganun lang kasimpol mga kaibigan, mga kasama, mga kapatid sa ating kasalukuyan, sambayan ng Pilipino. Sinasabi nga nila, bakit niyo pinag-uusapan yan? Na tahimik naman pag nag-eleksyon kasi, tahimik dahil yung resulta, hindi natin alam eh. So, nagbibingi-bingian tayo, nagbubulag-bulagan tayo, at nagpipipipian tayo. Hindi tayo marunong magsalita. Dapat marunong tayo magsalita sa ating mga nakikita, sa ating mga nararamdaman. Kaya ito po kami, pinupukaw namin kayo para maipahatid sa inyo na itong mga nararamdaman natin dapat natin ayusin. Dapat natin, na itong mga nararamdaman natin ng mga kahirapan, dapat natin malaman kung saan yan nanggagaling, kung bakit tayo naghihirap. Bottom line, sabi nga nila, galing yan sa Smartmatic. Yan ang nililika ng Smartmatic. Yan ang produkto ng Smartmatic. Kung kailangan, matanggal yan at bumalik tayo sa mano-mano manual election. Mano-mano bilangan, mano-mano botohan. Ganun na kasipol. So, siguro, isa pa, kapatid na Wing, malapit na yung sinasabi nila na EDSA Revolution. EDSA Revolution, February 25. Napakaganda itong i-discuss natin. Mga kapatid, mga kaibigan, lahat, sambayan ng Pilipino, buong mundo, dapat natin malaman to. O, hindi tayo pwedeng magbibingi-bingian, magbubulag-bulagan, magpipipian. Hindi natin pinapansin. Dapat pansinin natin kung ano ba ang naging epekto ng EDSA mula noong 1986 and ngayong 2016 before Tatay Digong. Back to you, kapatid na Wing. Okay, maraming salamat kapatid na Abdul. Kagaya nga ng sinabi mo, ito ay ating mga tatalakayin. Bakit nga ba natin dapat talakayin ang mga bagay-bagay na ito na kung ano ba ang naging epekto ng EDSA Revolution sa ating bansa mula ng 1986 up to 2016? At bakit ba natin tinututulan ang Smartmatic? Sasagutin ko rin, Kabayan Abdul, ang aking katanungan sapagkat tayo ay mga Pilipino na nagmamahal sa sariling bayan. Kaya nandito tayo na nais natin iparating sa ating mga kababayan sa buong mundo ang ating pagmamahal sa bayan, kailangan mabuhay. Ang pagbuhayin natin ang pag-ibig sa ating bayan, sabi nga ni kapatid na Janet Panaligan ng UK, ang atin pong kasama ngayon na nandyan na nakaantabay sa atin. So, ibig sabihin, Kabayan Abdul, talagang napakarami na tayong nararanasan na kahirapan, na marami na tayong nararanasan na, kumbaga lumubog ang ating bansa simula noong 2016. Uulitin ko, kagaya nga, Kabayan Abdul, yung sinabi ng aking ngayon, inaalagaan na ang sabi niya, before President Marcos was your president, Philippines is a very rich country. And he was a very good president. At uulitin ko na naman, kapatid na Abdul, wala po tayong dinadalang kandidato dito sa ating adhikain sapagkat ang ating adhikain ay malinis na halalan at walang dayaan na halalan. Wala po tayong dinadalang kandidato, kaya lang po tayo nakakabanggit ng mga pangalan ng mga kandidato ay ihahalin tulad natin sila na nung sila ang nanunungkulan at kung bakit ngayon ay iba na ang ating nararanasan. So, ang unang gusto kong tanungin sa iyo, kapatid na Abdul, ay
dahil hindi ko naman sinasabi na mas matanda mas matanda ka sa akin o ano, pero alam ko na mas marami kang kaalaman tungkol sa bagay na ito, kung ano ba ang naging epekto ng EDSA revolution sa ating bansa, kapatid na Abdul, at bakit tayo nagkaganito at bakit natin nasasabi na merong naging epekto. Ano ba yung epekto na ito, kapatid na Abdul? Pwede bang ipaliwanag mo sa ating mga kababayan at sa akin na rin upang maunawaan na mabuti kung ano ba yung naging epekto ng EDSA revolution at bakit ba kailangan i-celebrate ng Pilipinas na holiday ito? Ayun ang aking gustong malaman, kapatid na Abdul. Magandang tanong yan, kapatid na Uwing. Para sa akin, mula noong magkaroon tayo ng EDSA Revolution noong 1986, sa totoo lang, walang magandang ibinunga. Walang magandang ibinunga ng itong EDSA revolution na sinasabi nila. Why? Una, andyan yung 1987 Constitution. Na actually, ng 1987 Constitution ay, yung batas na yan ay batas ng mga mayayaman. Batas ng may mga kapangyarihan. Para sa inyo, mga sambayan ng Pilipino, para sa inyong kaalaman. Sasabihin ko sa inyo talaga. Yung batas na yan na 1987, ay kahit kalungkatin pa ninyo yan, at kahit ano pa ang gawin niyo dyan, ay yun ay batas para sa mga mayayaman, para sa may mga kapangyarihan, batas na para sa may mga business na nandito sa Pilipinas. Hindi natin batas yan sambayan ng Pilipino para sa kaalaman natin. Kaya galit na galit ako dyan. Sana ma-amend yan or matanggal yan at ibalik natin ang batas natin na 1973 or 1935 Constitution. Kasi para yun sa Pilipino. Itong ginagamit ngayon na 1987, batas natin na 1987, ay batas ng, okay, nasabi ko na. So, walang epekto na maganda nangyayari sa ating bansa magmula noong 1986, mga kabayan, mga kapatid, dito sa Pilipinas. Una, nagkaroon tayo ng katanga-tangaan. Pinagmumuka tayo tanga. Ginawa tayong slave. Ginawa tayong katulong sa ating bansa mismo. Itong mga oligarkiya. At niligaw tayo. Totoo yan. Ito, sana hindi ako ma-high blood. Totoo yan. Totoo yan. Ginawa tayong katanga-tanga. Pumasok ang drugs, pumasok dito sa Pilipinas. Ipinasok dito sa Pilipinas. Lahat, protector, military po. I'm very sorry, mga kapatid kong mga military. Karamihan. Mga kapatid kong mga pulis. Karamihan. Mga kapatid kong mga government employees or connected sa gobyerno. Tayo po ay naging biktima itong ginawa. Hindi dito makakapasok ang drugs na yan kung ang ating batas ay hindi 1987 yung batas na yan. Kasi alam natin na mahigpit na ipinagbabawal ni Pangulong Ferdinand Marcos before doon nung panahon niya. Mayroon nga siyang pinatay na pinairing squad na Chinese dahil lang sa drugs. Oh. Dito sa panahon na ito mula 1986 to 2016 before Tatay Digong. Mayroon ba? No, wala. Maraming sangkot. Senator, congressman, military, police general, military generals, mayors, governors, lahat. So ito po ang bunga ng EDSA Revolution.
Para sa kaalaman nyo, hindi po dapat ito celebrate. Okay. Ako, direkta ako nagsasalita sa inyo. Totoo po yan. Kung man ako ay mamatay, dahil dyan, alhamdulillah, sinabi ko, ang totoo. Dahil ang totoo, sabihin mo ang katotohanan kahit ikaw ay mawala sa mundo. Sabi ng Panginoon yan. Kahit ikaw man ay tamaan, sarili mo, tamaan, sabihin mo ang katotohanan. Sasabihin natin, bakit hindi natin sasabihin itong katotohanan? Ito yung bunga ng revolutionary EDSA. Okay, pangalawa. Yung malaki, lumalaki. Yung mayaman, mayaman. Nag-iumaman. Yung mahirap, umihirap. Lalong nilulubog. Kasi niluluko tayong mga ito. Niluluko tayo. Kaya, ginawa tayong mangmang. Tingnan mo, walang disiplina, nawala sa atin ng disiplina. Where is the discipline? Na pinagyayabang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. Where is the discipline? Na sinasabi niya, sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. O, asaan ang disiplina dyan? Okay? Asaan ang disiplina? Ngayon, tingnan mo yung kalsada pag dumadaan ka sa kalsada. Noong panahon ni Marcos, napakaganda. Ngayon, pag dumadaan ka sa kalsada, galit ka, high blood ka. Bakit? Naglalakad lang tao doon sa kalsada. Nawala siyang pakialam. Pag nasagi mo, magagalit pa. Okay? Disiplina ba yun? At nakapark ka sa gilid ng kalsada na supposedly hindi pwede parkan yan. Hindi pwedeng nakapark dyan yung kalsada. Ginawa mong pag-aari, yung kalsada hindi mo pag-aari. That is for sa lahat. Asan ang disiplina dyan? Noong panahon ni Marcos, Ferdinand Marcos, napakaganda. Disiplinado. Sumusunod tayo sa batas. Kasi hindi tayo pwedeng hindi sumunod sa batas. Sumunod tayo sa batas para magkaroon tayo ng disiplina. O ngayon, where is that? Wala. Ngayon, pangalawa, epekto. Nagkaroon tayo ng batas na hindi natin pwedeng i-disiplina mga sarili nating mga anak. Okay? Hindi natin pwedeng i-disiplina. Kasi pag nagsumbong, dinisiplina mo, napalo mo, siyempre mapapalo mo yan, matigas ang ulo eh. Mapapalo mo yan. Direct to the point ako, diretsaan ako. Mapapalo mo yan. Sige, siyempre. Ngayon, pwede magsumbong sa barangay at ikaw makukulong. Anong batas yan? Anong klaseng batas yan? Ngayon, kung hindi mo naman i-disiplina yan, hindi mo naman naayusin, pag nagkaroon naman ng problema yung anak mo, patatawagin ka sa barangay at ikukulong ka na rin. Batas yan. Batas na galunggong. At totoo lang. Alam mo yung batas na yan, Kiko Pangilinan, Senator Kiko Pangilinan, maling-mali ka dyan. I-challenge kita dyan. Kahit hindi ako abogado ka. Bakit? Porket abogado ka, hindi kita i-challenge yan? Totoo po yan. Senator Kiko Pangilinan, hindi ka pat maging senator ulit. Okay. Yung slot na senator dapat ibigay sa tamang tao. Yun ang epekto ng EDSA. Pangapat na epekto. Pangapat na epekto. Wala tayong pakialam sa ating bansa. Kahit dinurugma, anumang ginagawa dyan, wala tayong pakialam. Special, the mayor, the elected officials, o whatever, wala silang pakialam dyan. Dapat may pakialam dyan. Nasa atin, yung mga elected officials o whatever dyan, dapat pakialaman nila kung ano yung dapat nating gawin sa ating kinasasakupan. Huwag tayong magkiling-kilingan. Porket ikaw ay elected official ay hindi mo papansinin yun dahil binubuto ka. Hindi Kung ikaw man ay magandang impluensyang halimbawa lang na mayor, kahit man tamaan mo yung kamag-anak mo, wag kang magkiling-kilingan yan. Halimbawa, i-disiplina mo, disiplina ang kailangan, dapat i-disiplina mo. Kahit anak mo, kahit kapatid mo, kahit ano po, wag mong ikonsente.
Yun yung nawawala sa atin, sister wing, kapatid na wing. Yun yung dapat natin ayusin. Sana mangyayari by 2022. 2022 na mapalitan na lahat ang dapat palitan at ma-elected dapat ang dapat natin i-elected. Last at hindi last, mayroon pa. Yun yung bunga ng isa sa bunga ng EDSA. It is yung Smartmatic. Itong Smartmatic, pag-aari ng Dominion. Dominion talaga eh. Dominion, pag-aari ng Dominion. Pag-aari ng ano yan, ibang lahi. Okay. At alam natin yung nagmamayari diyan ay personal advisor o political advisor ni dating Pangulong Cory Aquino. Diretsahan akong magsasalita sa inyo. Huwag tayong magmamangmangan, magbubulag-bulagan at magbibingi-bingian at nakatikom to dahil mayroon kang No. Kawawa ang ating mga anak, mga apo na papalit sa atin kapag hindi natin to inayos. Back to you, Sister Wing. Itutuloy ko mamaya about doon sa Smartmatic. Okay. Ayan, napaka-ganda po ng inyong paliwanag, kapatid na Abdul, kung ano ba yung naging epekto ng EDSA Revolution sa ating bansa. At isa pa, nakakalungkot na malaman na ganito ang naging epekto dahil totoo nga naman na napakarami ang nalinlang ng mga nahalal na mga gobyerno mula noong 1987. Kasi 1986 yun ang year na napatalsik ang ating Pangulong Marcos, di ba? So mula noon, ang dami ng mga pumasok sa ating gobyerno na nanungkulan at sila po ay sinamantala ang kanilang kapangyarihan. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan at ang masakit, kapatid na Abdul, tayo rin na kapwa nilang Pilipino, lalong-lalo na yung kagaya nating mga maliliit na mamamayan, ang unang-unang naapektuhan. At kagaya ng sinabi mo, kapatid na Abdul, talagang nakakasakit man, pero yun ang katotohanan, na talagang nawalan ng disiplina ang mga mamamayang Pilipino noong nag-umpisa yung EDSA Revolution na yan. Kasi naramdaman na natin ang kahirapan mula noon. At naririnig ko rin kahit bata pa ako noon na mahal na ang bilihin. Tapos ang dami nang namamatay, ang dami nang nangyayari sa bansa nating Pilipinas. Maraming nagrereklamo pero hindi naman gumagawa ng aksyon. So pagdating ng susunod na halalan, yung politiko na yan na nanungkulan sa ating gobyerno na gumawa ng kalokohan, na halal muli kasi ang ating mga kababayan na bumoboto hanggang salita lang naman sila, pero pagdating ulit ng botohan, inihahalal nila ulit dahil nga sa, kung hindi ako nagkakamali kapatid, siguro lang dahil sa mga vote buying, yung bibigyan sila ng 1,000 o kaya mga bigas, yung mga ganyan, mga ano ba yun, suhol. Suhol ang tawag doon eh. At sinasamantala nila yung pangangailangan ng ating mga kababayan na sila rin ang may dahilan na naghihirap ang lalong mahihirap. Kaya nakakalungkot talaga, kapatid na Abdul, kasi ngayon nakikita na natin ang ginawa nila, kaya sana yung mga kababayan natin ngayon ay maging matiyag na rin sila na kailangan wag nang ihalal muli yung mga nagsasamantala ng kanilang kapangyarihan na habang sila ay nandiyan sa gobyerno na nanunungkulan, wala silang ginawa kundi para lang sa kanilang pansariling kapakanan. Hindi nila inisip ang kapakanan ng mamamayang Pilipino, kaya sila nandiyan na nanunungkulan. Kaya lang, yun nga, kapatid na Abdul, kagaya ng sinabi mo na
ito ay nang dahil din sa Smartmatic. Ayan, mapunta na tayo dito sa Smartmatic. Kasi yun nga na kaya natin naumpisan itong pag-uusap na ito kasi gusto na talaga natin ng tuluyang pagbabago sa ating bansa sa araw ng halalan at ayaw na natin na magamit ang Smartmatic na siyang naging dahilan ng matinding korupsyon sa ating bansa, kapatid na Abdul. Pero ang nakapagtataka, mula pa noong 2010, lantaran na ang panluloko ng Smartmatic, ang dami nang nagreklamo, ang dami ng mga politiko na nabiktima ng Smartmatic, pero nandyan pa rin yan. Ikaw, kapatid na Abdul, dahil magkasama tayo sa isa organisasyon ng People's Alliance for Clean Election, bakit ba gusto nating maalis ang Smartmatic? Mas maganda siguro kung ikaw ang magpaliwanag niyan dahil alam ko malawak ang iyong kaalaman dahil sa mga nasabi mo kanina sa EDSA Revolution yung iba doon parang hindi ko alam Kaya mas maganda pa para tuloy-tuloy yung pagpapaliwanag mo mula doon sa EDSA Revolution at dito sa Smartmatic, kapatid na Abdul. Ipaliwanag mo din kung bakit ba gusto nating maalis ang Smartmatic. Okay, back to you, kapatid. Maraming salamat, kapatid Knowing. Maganda yung isa pang tanong mo kung bakit natin naging advokasya na matanggal itong Smartmatic. Kasi unang-una, rini-reform nga natin yung electoral system dito sa ating bansa. Una, yung Smartmatic, bunga din yan ng EDSA. Kasi kung walang EDSA noon, walang Smartmatic. Hindi makakapasok ang Smartmatic dito sa ating bansa kasi hindi papayagan nung katulad ni kahit mawala si Pangulong Marcos ay yung papalit sa kanya, yung din ang susundin niya. Kasi yung batas natin na 1935 and 1973 ay ito yung nagpaprotekta sa ating bansa. Kasi batas yan, napakagandang batas. Hindi katulad ng batas natin ngayon na 1987 ay ang pinoprotektahan nila yung mga mayayaman, may mga company, mga kumpanya dito sa ating bansa at yung mga government or yung mga congressman, senator, o ano pa naman dyan, yun lang ang pinoprotektahan. Pero hindi nila pinoprotektahan itong ating sambayan ng Pilipino. Kasi, mantakin mo naman, kaya nga gusto hindi talaga pinapapabalik ni Pangulong Duterte itong ABS-CBN kasi, mantakin mo naman, nakapatay si kriminal, hindi pinapansin ng human rights. Pero pag napatay si kriminal, malaking istorya, malaking kwento. Baliktad nga, anak ng putsa. Saan ba tayong lulugar noon? Pag nakapatay si kriminal, walang pakialam ang human rights. Pero pag napatay si kriminal, pinagkikialaman ng human rights. Saan ba tayo noon? Ay napakalinaw yan na ginagawa ng human rights. Dapat balance. Dapat balance. Hindi ganun-ganon. Hindi ganun-ganon. Balance. Balance ang dapat dyan. Iyan ang mali sa constitution natin. Pinoprotektahan yung mga taong balatuba sa gobyerno. Ngayon, yung Smartmatic na yan, kaya pinatatanggal natin yan kasi lumilikha, sabi ko sa iyo ulit, sa inyo lahat, lumilikha yan ng mga politiko na magnanakaw, corrupt, mamamatay tao, protector ng mga drugs, drug lords, protector. Kaya hindi dapat yan magamit ulit sa 2022. Dapat balik tayo sa mano-mano talaga. Kung hindi po natin may papasa ngayon, itong House Bill number 3896, hybrid election system kasi medyo kulang tayo sa oras or
hindi pinapansin itong mga mambabatas na actually ay ang lalaki ng sahod nila, dapat pansinin. Babalik tayo sa Batas Pambansa 881 na Omnibus Election Code na ito yon manual election. Babalik tayo doon. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa sambayan ng Pilipino at tayo lumalaban para matanggal itong Smartmatic. Dahil walang forever dito sa mundo. Matatanggal yan. Huwag kayong mag-alala niyan. Matatanggal yan. Kaya yun yung advokasya natin dito sa People's Alliance for Clean Elections, natatanggalin natin itong Smartmatic. Kasi hindi po nagdudulot ng maganda resulta sa ating bansa. Nagdudulot ng kadiliman, kahihirapan dito sa ating bansa para sa kalaman nyo, sambayan ng Pilipino. Hindi rin natin pwede sabihin na hindi na ako bubuto dahil nandiyan yung Smartmatic. No, karapatan natin bumuto. Pero nasasabi mo yan dahil yun yung pagkakalam mo, pero mali ka. Tumulong ka na lang, makiingay, makisawsaw dito sa aming advokasya. Kasi pag dumami ang nag-iingay, buong bansa, the voice of the people is supreme law. Pinakamakapangyarihan ang ating busis. Ganun lang kasimpol. So, hindi pwedeng sabihin mo, hindi na ako bubuto eh. Hindi na ako magre-register sa voter registration. Hindi po pwede yun. Ibig sabihin, naging mangmang ka rin? Naging mangmang ka rin? Hindi pwede natin gawin yun. Kasi magiging mangmang ka rin. Wala kang pakialam. So hindi ka, anong klase kang Pilipino? Wala kang pakialam sa bansang Pilipinas. Hindi pwede yun. Huwag nating sabihin na hindi ka bubuto, hindi ka magre-register sa voters registration. Hindi pwede, karapatan natin. Right of suffrage. Suffrage ang tawag doon. Iyan ang right of suffrage natin. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka bubuto, hindi ka mabuboykot ka. No, mali po, iyon. Mag-register ka, bumoto ka. Pero tumulong ka rito sa sigaw namin na ibasura ang Smartmatic. I-abolish ang Smartmatic. Kasi pag marami tayo sumisigaw, yan ang sinasabi, the voice of the people is supreme law. Wala dyan yung Congress, wala dyan yung Senado. Ang pinakamakapangyarihan, yung sigaw nating sambayan ng Pilipino, sigaw ng tao. Yan, tandaan nyo po yan. Kahit saan tayo sa buong mundo, the voice of the people is supreme law. Tandaan po yan. So mali po yung sinasabi niyo, hindi kayo bubuto, hindi kayo mag-register. Mawawalan kayo ng karapatan. That is your right. Sa ating constitution, right of suffrage. Right of suffrage ang tawag dyan. Karapatan mo yan. Itatanggalan mo ang sarili mo na, di magiging mangmang ka. Okay? So wag tayong maging mangmang, bulag, pipi. Magsigaw tayo. Tumulong tayo dito sa pinagsisigaw natin na ay abolish ang Smartmatic, tanggalin ang Smartmatic, mahal naming Pangulo, gawin mo urgent bill ito, House Bill number 3896, hybrid election system, upang sa gayon, magkaroon tayo ng mapayapang eleksyon, mapayapang halalan, malinis, at mapagkakatiwalaang resulta, transparency ang tawag doon. Mahal naming Pangulo, araw ng pag-ibig ngayon. Araw ng pag-ibig ngayon. Inihingi namin ang pag-ibig mo sa bayan. Pagmamahal mo sa bayan. Live na live po tayo sa Facebook, streaming live Facebook. Mahal naming Pangulo, ibigay mo ang pagmamahal mo. Nakita mo, nakadamit ako ng pula. Kasi mahal na mahal ko ang bayan eh. Mahal natin ang bansa. Ito, ang pag-ibig ko nasa ating bansa. Kahit mamatay man ako, dahil dito sa ginagawa ko, sabi nga nila, alhamdulillah. Sabi nga ng
mga Muslim. Alhamdulillah, namatay ako jihad. That is jihad. Mahal naming Pangulo, nakapula ako ngayon dahil mahal ko ang ating bansa. At sana po, ibigay mo, hindi mo ibinigay noong December ang regalo mo sa bansa natin na gawin mong urgent bill, itong House Bill number 3896, hybrid election system. Baka pwede ngayon, February 14, araw ng pag-ibig. Araw ng pag-ibig. Pagmamahal mo, ibigay mo sa ating bansa. Maraming salamat pag ibinigay mo yan. Magpapasalamat kami. Kapag ibinigay mo yan, magandang resulta yan, mahal naming Pangulo. Kahit sino man ay iluluklok natin, nakarapat-dapat na maging mamumuno sa ating bansa. Alam ng ating bansa at alam ng ating sambayan ng Pilipino na magkakaroon tayo ng patas na resulta baka sakasakali. Back to you, Sister Wing. Okay, maraming salamat kapatid na Abdul. Napakaganda po ng inyong paliwanag talaga. At tama po yung inyong sinabi na kailangan na tayo na mga nagmamahal sa sariling bayan, ibigay natin din ang ating karapatan na bumoto. Huwag natin alisin yon ng dahil lang sa Smartmatic. Kaya ang ating adhikain ngayon na ma-certify ang House Bill 3896, ang Hybrid Election System People's Version na mano-manong botohan, mano-manong bilangan, pero ito ay digital electronic transmission. Ito nga yung sinasabi na transparent siya. At dapat dito, kapatid na Abdul, talagang pag sinabing transparent, dapat yung mga representative ng bawat kandidato ay magkaroon ng sariling kamera pagdating na ng bilangan, di ba? Para malaman natin talaga at makita natin talaga yung transparency ng botohan para hindi natin iisipin na naloko na naman tayo. Pero yun nga, dahil hindi pa naman ito nase-certify at ito na naman yung Smartmatic, ang nandyan na pinanalo ng COMELEC na kahit natalo sila sa bidding, dapat tayong mga mamamayan ang unang kumilos dahil tayo ang boboto, tayo ang magluluklok sa mga manunungkulan sa ating gobyerno. Kaya kami ay nananawagan mga kababayan namin na nasa iba't ibang sulok ng mundo, lalong-lalo na po kayo na nasa Pilipinas. At mas maganda pa, kapatid na Abdul, na bigyan pansin ito ng mga naging biktima ng Smartmatic na yung mga kandidato, mga politiko na naging biktima rin sila ng Smartmatic. Sana samahan nila tayo dito sa ating advokasya na mawala ang Smartmatic at huwag gamitin muli ang Smartmatic at yung mga walang silbing mambabatas hindi na dapat maupo sa ating gobyerno pagdating uli ng susunod na eleksyon. At nananawagan din ako, kapatid Abdul, kay Congresswoman Juliet Ferrer. Sana po, Congresswoman, ikaw ang nandyan sa electoral reform, napakadami na po naming sulat. Mag-iisang taon na po na ginagawa namin ito, na sumusulat sa inyo, sa mga congressman, sa mga senator, at ang hinihiling lang namin, bigyan pansin ang sigaw ng mamamayan na ayaw namin ng gamitin muli ang Smartmatic dahil yan ang ugat ng kahirapan ng ating sariling bayan. Kaya sana, yung mga nandiyan ngayon sa Senado, naalala ko pala, kapatid na Abdul, minsan nang sinabi ng ating Pangulo sa kanyang pag-i-speech doon sa Japan after ng election noon, nung nanalo siya, na ang sabi niya, ina-advisean niya ang COMELEC na wag nang gamitin muli ang Smartmatic dahil siya mismo ayaw na niya at lalong-lalong ayaw na ng mamamayang Pilipino dahil marami na siyang niloko ang Smartmatic na yan.
Ang nakapagtataka lang, kapatid na Abdul, napaka-powerful ng salita ng ating Pangulo. Kahit advice lang yon at hindi naman, siyempre may mga proseso din yan, pero dapat makita rin ng mga nasa Congress, mga senador, sa Senate, na talagang walang ginawang mabuti ang Smartmatic, kundi kinurap ang pera natin, tinangay ang pera ng Pilipinas, at nagkaroon tayo ng mga nanungkulan sa ating gobyerno na wala namang ginawa, kundi yung isipin lang nila yung pansarili nilang kapakanan at sinamantala nila yung kanilang kapangyarihan habang sila ay nanunungkulan sa ating gobyerno. Kaya napakasakit na isipin na kung bakit sila pa ang imbes na iangat nila ang Pilipinas, imbes na tulungan nila ang mamamayang Pilipino, pero sila ang naglulugmok sa ating bansa at sila rin ang nagpapahirap sa ating mga kababayan at lalong-lalo na yung mga nasa sulok-sulok ng ating bansa. Kaya dapat talaga, kapatid na Abdul, ating ipanawagan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas, na mga kapatid, magising na po kayo sa katotohanan. Uulitin ko po yung lagi kong sinasabi na huwag niyo pong titingnan yung ibibigay nila sa araw ng halalan na 500, 1,000, 2,000 o magkano man yan dahil mauubos niyo lang po yan sa loob ng isang araw. Pero yung manunungkulan yung isang politiko sa ating gobyerno ng 3 taon, mas masarap po yon dahil at malalapitan niyo po sila sa oras ng inyong pangangailangan. Ihahalin tulad natin sa mga politiko na nandiyan na marami, sa bagay kapatid na Abdul, marami namang mga politician, local and national ang gumagawa ng mabuti sa kanilang nasasakupan. Pero mas marami yung mga nanunungkulan na ang iniisip lang ay yung kanilang sariling kapakanan. Kaya mga kababayan, kami ang samahan ng People's Alliance for Clean Election, nananawagan sa inyo na samahan kami upang isigaw sa ating Senado, sa ating Kongreso, sa ating Pangulo, na sana bigyan nila ng pansin ang isinisigaw natin na magkaroon tayo ng malinis na halalan at maayos, mapayapa na halalan, at ang tanging paraan lang ay ang ma-certify, maaprubahan ang House Bill 3896 dahil ito lang yung magbibigay ng kapayapaan sa ating lahat dahil maluluklok yung mga karapat-dapat na politiko sa ating gobyerno. Kaya ang aming samahan ay mayroong Facebook page. Ito po yung Hybrid Election System, People's Version, at meron din po itong YouTube channel. Pwede nyo pong bisitahin, mga kababayan ko, mga kapatid ko, na dito makikita po ninyo kung sino-sino yung mga sumusuporta dito sa People's Alliance for Clean Election dahil marami na pong mga Pilipino, mga kababayan natin na nasa iba't ibang sulok ng mundo na nagising at nakita na nila yung katotohanan na ang pinagmumulan ng ating kahirapan, ang pinagmumulan ng corruption ay ang Smartmatic. Kaya mga kababayan, maging matalino na po tayo ngayon. Buksan na natin ang ating mga puso't isipan para makita yung katotohanan nang sa ganon ay hindi man natin maranasan yung kagandahan ng mangyayari sa susunod na taon o sa susunod na pagkatapos ng eleksyon pag nagkaroon tayo ng mga politiko na maglilingkod sa ating bayan. Pero ito po ay para sa ating mga anak, mga apo, at sa mga susunod pang henerasyon. Upang sa ganon ay magkaroon din tayo ng tinatawag na kay sarap mabuhay sa sarili mong bayan at kay sarap mamatay sa sarili mong bayan na kung saan ka isinilang, doon ka rin mamamatay. Di po ba kapatid na Abdul? Kasi kapag gano'n ang nangyari, sa totoo lang, siguro maniwala ako sa sinabi ng aking pasyente na wala na sigurong maraming OFW na mangingibang bansa, kundi yung mga talagang mga skilled lang daw kasi noon ay kapatid na Abdul, yung mga nag-abroad noon, yun ang sabi ng aking pasyente na ay nagtataka raw siya ngayon dahil kahit wala daw helper
noon na mga Pilipino sa ibang bansa. Yun ang sabi niya sa akin. Only the skilled person is applying in abroad. But now, I really pity the Philippines, sabi niya sa akin. Kaya sana maramdaman natin, makamtan natin muli yung sinasabi na Philippines will rise again. Dahil ito lang po ay sa pamamagitan po ng malinis na halalan, dito po mangyayari ang ating hinahangad na advokasya. Kaya kapatid na Abdul, ang huling masasabi ko sa iyo ay tayo po ay manawagan sa ating mga mamamayan, sa ating congressman, mga senador at sa ating pangulo. At ako ay tapos na yung nasabi ko na sana pakinggan ang ating adhikain, pakinggan ang ating sigaw dahil tayo ay mga mamamayang Pilipino. Hindi po tayo taga-ibang bansa. Pagamat kami po na karamihan na lumalaban nito ay nandito sa ibang bansa, pero dyan po makikita, Tatay Digong, mga senador, mga congressman, kung gaano namin minamahal ang ating sariling bayan. Ang bansa, iniisip po namin ang kabutihan para sa ating mamamayan, para sa ating bansa, kasi kami po ay nagmamahal sa sariling sinilangan. Ayan lang po ang masasabi ko, kapatid na Abdul, at ikaw na po ang bahalang magtugtong kung ano pa ang mga dapat na malaman ng ating mga kababayan at kung bakit pa kailangan na samahan nila tayo dito sa ating advokasya na ma-certify, ma-aprobahan ang House Bill 3896. Ayan po. Maraming salamat, kapatid Knowing. Maganda. Mas maganda siguro na kunting lang ang ano yun ko ngayon kasi mas maganda na to be continue tayo. Pero ang kunting papaliwanag ko lang sa aking kaalaman at siguro ito yung totoo, huwag tayong mawala ng pag-asa, mga kapatid, mga kabayan, mga sambayan ng Pilipino. Nasabi nga nila, ay hindi natin yan masasucces, no. Huwag tayong magsalita niyan. Lahat ng kagustuhan natin na maganda ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Yan lang. Pangalawa, walang forever. Hindi naman yung magtatagal eh. Matatanggal din yan. Unang-una, dayuhan lang yan eh. At walang nananatiling na demonyo doon sa ginagawa niya. Matatanggal na rin. Ngayon, lilinawin ko lang muna, ano ba ang kaibahan ng hybrid election system doon sa mga ipinail ng mga ibang sektor o ibang congressman, senador dito sa ating gustong ilagay ibatas na hybrid election system na House Bill 3896. Ang kaibahan po, yung ipinail ng iba dyan ay walang check na sinabi, kundi hybrid election system lang. Hindi natin alam kung gagamitin ulit yung Smartmatic kasi mayroong automated transmission. Yun ang kaibahan. Ang sa atin, mayroon tayong mano-mano election, which is mano-mano botohan, mano-mano bilangan, at itatransmit natin sa digital or electronics transmission na hindi gagamitin yung Smartmatic or yung ginagamit nila na vote counting machines. Hindi po yun ang gagamitin natin. Ang gagamitin natin sa digital electronics transmission ay computer or laptop. I-encode na lang natin doon at isi-send natin sa COMELEC, sa national canvas, national, provincial, munisipyo yung resulta. Napakaganda kasi transparency. Makikita kung ano yung itinansmit natin doon sa pupuntahan niya. Yun yung kaibahan. Which is, itong automated election system, pag sinaksak mo doon sa ilalim, kinain ng machines,
hindi mo na alam anong resulta nangyayari doon sa ano. Katulad na nangyayari para sa kaalaman din natin at alam natin yun, yung 2016. Huwag natin sabihin na walang ebidensya. Mayroon po. Mayroon po. Mayroon. 2010 pa yun, mayroon din. Yung nangyari doon 2016, sasabihin din natin, hindi po kasi ang naunang makanbas yung biliwik ni Bongbong Marcos. Hindi po rin yun. Napakaklaro. Number 3 o number 4. Si Leni Robredo, yung ating kasalukuyang Vice President. Number 4 o number 3 siya. Bakit nagiging sumayaw? Nandun sa number 1. Why? Kaya, alam mo, wag nating lukuhin ang Pilipino. Matalino ang Pilipino. Kaya nga lang, wala kaming magagawa kasi ang makapangyarihan nakaupo pa eh. Kaya walang magagawa. Untayin natin, may katapusan din yan. Yun po ang ebidensya. Kaya po, yun ang in-explain namin na 6 po yung nag-file ng hybrid election system. Pero kakaiba yung sa atin kasi mayroon tayong electronics or digital transmission. Yung nag-file na 6, hindi natin alam kung kasi hindi niya in-explain. Pwede rin magamit yung vote counting machine ng Smartmatic. Kaya itong sa atin, hindi na. Wala tayong gagamitin na vote counting machines. Kasi yun ang tinatanggal natin eh. Alam natin, kapatid na wing, ito po ay nasa kapangyarihan ng Kongreso. Ito pa ang dapat natin malaman. Ito po ay pwede nilang i-aminda yung Republic Act number 9369. Pwede nila i-aminda kasi noong panahon na wala pang automated election system, in-amend nila yung Republic Act number 9369 ay Republic Act 8436 na an act authorizing Commission on Election to use automated election system. At ang may kapangyarihan din diyan, sa pagkakalam ko, ang magtatanggal din diyan ay ang Kongreso. Yan ang pagkakalam ko at sila rin ang mayroong kapangyarihan na i-amend ulit yung Republic Act number 9369 to authorizing COMELEC or Commission on Election to use this digital electronic transmission. Yun ang alam ko. So wag tayong mawala ng pag-asa. Hindi ko na pahabain para hindi malito ang mga tao. So ang sa akin lang, mahal naming Kongreso, mga mambabatas, araw ng pag-ibig pag-ibig ngayon. Katulad ng sinabi ko kanina sa ating mahal na Pangulo. Araw ng pag-ibig, ibigay naman sa inyong mga constituents yung pag-ibig ninyo. Baka sakali na ma-elected ulit kayo dahil doon. At magkaroon tayo ng eleksyon na patas or parehas. Baka ma-elected kayo ulit kasi gumawa kayo ng kabutihan para sa ating bansa. Tinanggal niyo yung Smartmatic, pwede niyo yan i-terminated. Yung Smartmatic na yan. Pwede niyo alam ko sa batas natin, kayo lang ang may kapangyarihan sa Kongreso. With exemption doon sa sinasabi ko kanina na pwede rin magmando ang ating Pangulong Duterte. Kasi siya ang makapangyarihan sa ating bansa. Siya ang may position na the highest position in the Republic of the Philippines. His Excellency President Rodrigo Roa Duterte, President of the Republic of the Philippines. Maliban lang doon, kasi pwede din kayong manduan na mag-issue rin siya ng sulat or ano pa naman na gumawa ng request sa inyo na ginawa niyang urgent bill itong House Bill number 3896
hybrid election system na gagamitin natin sa 2022. Inshallah, inshallah. Yun ang inaano natin. So mahal na mahal naming mga kongreso, mga mambabatas. Ibigay naman ninyo araw ng pag-ibig ngayon ang pagmamahal niyo sa ating bansa. Kung totoong kayo ay makabayan, makadiyos, at mapagmahal. Mahal naming mambabatas, the lower house and the highest house, Congress and the House, Senate. Sana po ay magawa na ito. Kasi kayo lang ang may kapangyarihan yan to terminate this Smartmatic na ginagamit natin kasalukuyan because of Republic Act number 9369. Pwede natin i-terminate yan sa kapangyarihan nyo. At pwede rin kayong mag-aminda ulit na i-authorize ulit ang Commission on Elections to use this digital electronic transmission na ang gagamitin natin ay ang computer to encode the result from the precinct. The resulta doon sa halalan. Pwede yun. Ang magiging transparent yan. Mahal naming mga mambabatas, the House, the lower house, and the highest house, the Congress and the Senate. Yan po ang ating maikling kaalaman, mga sambayan ng Pilipino, mga kabayan, mga kasama sa naglumalaban sa ating reforma, pagre-reform dito sa electoral system sa ating bansa. Lumalaban na matanggal na itong Smartmatic. Para sa totoo lang, ayaw ko nang mandarayang Smartmatic. Ayaw naming mandarayang Smartmatic. Back to you, Sister Wing. Okay, maraming salamat kapatid na Abdul. At yun nga mga kababayan, kagaya ng aming panawagan sa ating Kongreso, sa ating Senado, bigyan niyo po ng pansin ang aming hinaing na magkaroon ng malinis na halalan at mapayapang halalan upang sa ganun ay maihalal ang mga karapat-dapat na manungkulan sa ating gobyerno. At wag na pong gamitin ang Smartmatic. Ayaw namin ng mandarayang Smartmatic dahil yan po ang ugat ng korupsyon, ng kahirapan sa ating bansang Pilipinas. At mahal naming Pangulo, maraming salamat po sa ginawa mong pagbabago sa bansang Pilipinas mula nung ikaw po ay naupo bilang isang Pangulo. Nagpapasalamat po kami, iginagalang po namin kayo na kahit naman po kami nasa ibang bansa at kahit po kami ay mga maliliit na mamamayang Pilipino, alam po namin at nakita po namin ang kabutihan na ginawa ninyo sa ating bansang Pilipinas at ito po ay taus-puso po kami nagpapasalamat at masaya po kami dahil inuna mo po yung mga maliliit na mamamayan na tinulungan nung araw po ng kasagsagan ng pandemic. At isa po ako sa nananalangin sa inyo na lagi po kayong gabayan ng ating Panginoon para sa inyong kaligtasan dahil nakita ko po ang kabutihan ng inyong puso. At malapit na pong matapos ang inyong termino, Tatay Digong. Ang hinihiling po namin muli sa inyo ay napakagandang memory kung ito ay maaprubahan ang aming hinihiling na sana matulungan mo kami na kumbaga sa ano ay yung hinaing namin ay sana bigyan ng pansin ng Kongreso at ng Senado dahil alam naman po namin na kahit makapangyarihan po kayo ay meron pong tamang proseso ang aming hinaing upang ito po ay maaprubahan. Kaya ang hinihiling lang po namin ay gabayan niyo po kami upang sa ganon ay bigyan pansin ito ng nasa electoral reform ang Senado at ng Kongreso upang sa ganun po ay makita nila na marami na pong Pilipino ang nabuksan ang puso't isipan na talagang ang Smartmatic ang ugat ng kahirapan, ang ugat ng korupsyon sa ating bayan. Ang laban naming ito, Tatay Digong,
ay nang dahil sa pagmamahal namin sa bayan. Kaya kami po ng mga Pilipino na sa iba't ibang sulok ng mundo at kami po ay nagsama-sama, nag-ugnay-ugnay dahil po sa pagmamahal sa ating sariling bayan. Dahil sa aming pagmamahal na ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Pansinin niyo po ang boses namin ng mga maliliit na mamamayang Pilipino na naghahangad ng tuluyang pagbabago na inyong inumpisahan sa ating bayang Pilipinas. Maraming salamat po, Tatay Digong, at umaasa kami na sana po ay mabigyan ng pansin. Ayaw namin ng mandarayang Smartmatic. Ang gusto po namin ay ang mano-manong butuhan, mano-manong bilangan, at ito po ay transparency, ang digital at saka electronic transmission po. Yan lang po at maraming salamat. At ang laban namin na ito, kasama namin ang Panginoon dahil alam po niya, nakikita niya sa aming puso ang pagmamahal namin sa ating sariling bayan. Ayan po, maraming salamat at ako po si Weng Cruz. Dito po ako sa Malaysia at si kapatid na Abdul Aziz Kabila sa Pilipinas po sa Caloocan City. Maraming salamat po sa lahat at magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo. Balik to yung kapatid kung may ka pang gustong sabihin. Okay, maraming salamat kapatid na Wing. Mas maganda siguro na medyo maiksi para hindi tatama rin manood yung mga tao, mga manonood. Live na live po tayo mga kaibigan, mga kapatid, mga kasama. Sambayan ng Pilipino, live na live tayo sa Facebook Live Streaming Yard. Sa buong mundo, live na live po tayo. Mayroon tayong hindi ito nagtatapos kundi nagsisimula pa lang tayo. Mayroon pa tayong mga susunod na yan na gusto nating linawin sa ating bansa. Ito po ay binubuo ng People's Alliance for Clean Elections ng maraming grupo, iba't ibang grupo na nagkaisa sila dito sa People's Alliance for Clean Elections na itong isinusulong namin na House Bill number 3896 hybrid election system na ito po yung ipapalit natin saka sakali matanggal na ang hybrid ang Smartmatic, ito ang ipapalit natin. At nananawagan po ulit ako sa sambayan ng Pilipino na tumulong po tayo. Huwag tayong magpa-distract, huwag tayong gumawa ng distraction kasi walang mangyayari sa atin. Okay, kasabihan nga, united we stand. Divided we fall. At kasabihan ko na rin na ang pagbabago ay magmumula sa ating mga sarili. Magmumula sa ating mga sarili. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo babaguhin hanggat hindi niyo baguhin ang inyong mga sarili. Kahit ano pa ang dinagdak mo dyan, kapag ikaw ay nandito pa rin, nananatili pa sa atin ang insecurity, inggit. Ayan ang pinaka-number one, yung inggit. Kasi diyan dumadapo ang demonyo, yung inggit na yan. Yung inggit na yan, diyan nagsisimula ang demonyo. Kapag ang isang tao ay magkaroon ng insecurity, inggit, talbog na siya. Basta tumulong na lang tayo mga kasama sa People's Alliance for Clean Election. Ito po ang inyong lingkod, Abdul Aziz Kabila, Presidente, National President ng Bagong Buhay ng Malayang Pilipino. At the same time, Group Alliance Committee lead ng People's Alliance for Clean Elections. Maraming salamat po and assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayan, kapatid na Abdul, bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin para po sa ating bayan.
Sige po. Maraming salamat po, Panginoon, na binigyan mo po kami ng pagkakataon ngayong hapon na ito upang iparating sa aming mga mamamayang Pilipino, sa aming mga kababayan po, Panginoon, na nasa iba't ibang sulok ng mundo, na maiparating po namin, na maramdaman din po nila, Lord, ang pagmamahal namin sa aming sariling bayan. Kaya kami ay nagsasama-sama na kahit na nasa iba't ibang lugar po kami, O Panginoon, ay nang dahil lang po sa pag-ibig namin sa aming sariling bayang Pilipinas, ang aming bayang Sinilangan, kami po ay nagkakaroon at naghahangad ng malinis na Pilipinas. Panginoon, ikaw po ang aming gabay sa aming laban na ito dahil alam po namin, Lord, na hindi po maghahari ang kasamaan at hindi po maghahari ang kadiliman, kundi ang kabutihan po, Lord, ang kapayapaan po ang maghahari sa lupang aming hinahangad po ng aming bayang Sinilangan. Maraming salamat, Lord, sa buhay po ng bawat isa na patuloy na lumalaban. Kapit lang po kami, mga kapatid, kapit lang po tayo, magkaisa po tayo, panatilihin natin ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa sariling bansa upang sa ganon ay makamtan natin ang ating adhikain na magkaroon tayo ng mapayapa at malinis na halalan. Tandaan po natin, ang nag-uugnay-ugnay sa atin dito ay ang pagmamahal sa ating bayan. Kaya panatilihin natin ang pagkakaisa, ang pagmamahal upang sa ganon ay magtagumpay tayo ng dahil din sa gabay ng ating Panginoon. Maraming salamat, O Lord, at alam po namin na ito po ay iyong pakikinggan sapagkat ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyong banal na pangalan. Amen. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ay po, salamat po sa ating lahat. Ayaw namin ng mandarayang Smartmatic. Ayaw naming mandarayang Smartmatic. Ayaw ko ng mandarayang Smartmatic.